Sige pre, bibidyo ako na lang kayong dalawa para makita ng mga kaprat natin. So DC namin, San Pedro Laguna ako. Sa Landayan Chapter. San Pedro Council po. Suwabay lang kami ng truck ng Cubao para makauwi ng Pangasinan. Ang video, mabilis na kumalat sa social media at agad na nakarating kay Sarah. Wala naman ba ang anak natin? Wala natin. Dali-daling lumawas papuntang Angeles sa Pampanga ang mag-asawa para hanapin ang nawawalang anak. Ate, excuse me. May nakita ka bang bata? May kasamang lalaki? Wala ko nakikita. Baka po nakita niyo yung bata. Kasama Pero lalaki. pagdating nila sa Pampanga, hindi nila natagpuan si Daniel. Nagtatanong-tanong po ko sa mga police station, sa gasolinahan, sa mga gwardya, kung baka may nakita ko silang batang ito ang mukha. Ilang araw pa ang lumipas. Isang post sa social media ang muling nakita ni Sarah. Nanlilimos ang anak niyang si Daniel kasama si Giao Giao sa Cubao, Quezon City. Amen. Hawakan mo. Yan. Kuya, pupunta tayo na Samar? Huwag ka na maraming tanong. Sa Baguio tayo pupunta. Bakit kuya? Huwag ka na maraming tanong. Sumama ka na lang sa akin. Agad-agaran ko pong pinapunta ang ating mga personnel papuntang Farmers QC. Nag-check po kami sa mga bus station, pinagtanong nga po namin kung nakita po nila itong si alias Giao Giao at si John Michael. So nakita daw po nila doon sa area na yon. However, hindi naman po nakasakay ng bus papuntang Samar at wala naman pong pamasahe. Matapos ang ilang araw, isang post muli sa social media ang nakarating kay Sarah. Sa post na ito, makikita ang isang babala tungkol sa isang lalaking nagnakaw di umano ng bisikleta sa lungsod ng Baguio. Ang lalaki sa larawan, kumpirmadong si Giao Giao. Yan ba yung bike na ibibigay mo sa akin? Oo, basta umakas ka lang ha. Oh, 100 lang bawat oras. Dito lang yan sa park. Bawal nyo ilabas ha. Same na t-shirt na suot niya nung first day na nawala itong si John Michael, yun pa rin po yung suot niya. Pero hindi na po pinakita doon yung bata sa post. Parang nag-warning lang yung mga residents doon, ma'am, na isa siyang magnanakaw. Hindi nawala ng pag-asa si Sarah. Tiwala siya na mahanap ang nawawalang anak. Nag-pray po ako doon na sabi ko, sana ngayong araw na ito ay maibigay na sa akin yung anak ko. Hahanapin ko yung anak ko. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako susuko, sabi ko. Yung mga ilang araw, nakita ko sa Facebook na yun nga, nakuhanan siya ng picture, ng video. Parang napanatag pa rin po ang loob ko na, Lord, sabi ko, ikaw na po ang bahala sa anak ko. Hanggang noong 3 ng Mayo sa bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte, isang driver at pahinante ng truck ang dumulog sa Pasukin Municipal Police Station para ireklamo ang pagnanakaw ng 2 lalaki. Ayon sa driver, isang binata at isang bata ang tumangay ng pera niya habang nasa biyahe. Sa boss ko yung pera yun. Pag sabihin ng boss ko, nisparko ko yung 30 niya. Sa salaysay ng driver, nakisakay ang 2 lalaki sa kanilang truck na babiyahe panorte. Kuya, Nagpakilala ang binata bilang si Giao Giao at ang pakilala nito sa kasamang bata ay kapatid niyang si Daniel. Dalawa ba? oo, 2 kami kapatid ko. Oh, sige. Sige, naman kuya. Nakisuyo na kung pwedeng isakay nila kasi gusto na daw nilang pumunta ng La Union. Nung nasa daan sila, gusto na itong suspect na mag-apply din daw ng trabaho sa kanila. Kaya tinawagan niya yung boss niya kung pwedeng pumasok sa junk shop itong kasama nila na suspect. Kaya pumayag naman, kaya hanggang nakarating na sila dito sa Ilocos Norte, hindi na sila bumaba ng La Union.
muna, sisigil muna ako. Nag-gas up tapos nag-CR sila. Agad na tumakas si Giao Giao. Pagbalik nila, wala na yung sinakay nilang suspect saka yung bata. Bali dito sa gas station na to, nagnakaw yung suspect. Kinuha niya yung 30,000 sa may folder. Nalaman lang ng victim nung magbabayad na sana ng gas nila. Pagtingin niya, wala na yung suspect. Wala na rin yung bata na kasama niya at tumakbo dito sa sa likod kasi nito, panay bukid dito. Natatakot ako. Kung mo sumama, hindi mo iwan ka mag-isa. Bahala ka. Pero sa kanyang pagtakas, tuloy na niyang iniwan na mag-isa si Daniel. Natagpuan siya sa may sa barangay Naglikwan dito sa Pasukin, Ilocos Norte din. Bali yung concerned citizen. Uy bata, ano nangyari sa'yo? Nasaan yung magulang mo? Nagulat na lang siya nung may bata sa likod niya na umiiyak at pagod at takot na takot. Kaya dinala ka agad dito sa atin sa pulis natin dito sa Pasukin. Sa Pasukin Police Station na nagpang-abot. Uy! Magnanakaw! Kuya! Asan ang damit ko? Magnanakaw ka! Kuya, wala po akong kasalanan. Nadamay lang po ako. Ang driver ng truck, ang pahinante at ang batang si Daniel. Positive na na-identify yung bata na yan ang kasama ng yung nagnakaw. Kaya ang ginawa natin, hinahati-hati na natin ang mga pulis natin dito. Bali, blinak na natin yung exit ng Pasukin para just in case lang hindi siya makalabas. Agad ding ikinasa ang follow-up operation para madakip ang suspect na si Giao Giao. Hanggang noong madaling araw ng ika-4 ng Mayo, taong kasalukuyan, tuluyang nadakip ang suspect na si Giao Giao. Yun! Siya yun, sir! Siya yung magnanakaw! Grado ka ba? Siya yun, sir! Di ako, sir. Di ako, sir. Sir, di ako. Ito ba? Sir, hindi ako yun. 30 milyon, kailangan Sir! 30 milyon! Balik mo pira ko! Sir, sir, sinetap lang ako, sir. Di akin yan. Yan, sir! Akin yan! Akin ang pira yan! Grado ka ba? 30 milyon, sir! Yes, sir! Ikaw ba si Giao Giao? Oo po, sir. Arestado ka sa sal pagnanakaw. Ikaw ay makarapatan manahimik o magsawalang kibo. Mga 2:30 na siguro. Di bali, hindi na po buo na 30,000 yung nakuha. 29,000 plus na lang yung naiwan. Nakarating naman ang impormasyon sa ina ni Daniel na si Sarah. Wala na silang inaksayang oras at agad na nagtungo sa Ilocos Norte. Pagdating nila sa istasyon ng pulis, kumpirmado si Daniel nga ang batang natagpuang palaboy-laboy. Yung dinakla ko po doon ay yung anak ko po ay nakaupo doon sa isang conference room na parang ulala. Tapos yun, pagpasok ko, umiyak na po ako at yung anak ko. Parang yung anak ko napigilan na umiyak. Harap sa kaliwa. Kinasuhan ng suspect na si Jordan de Guzman o alias Giao Giao ng kasong pagnanakaw. Refer natin yung case doon sa prosecution office at based sa mga affidavits, evidences na ipasa, bumagsak siya ng qualified theft. Available naman yung kaso. Naharap din siya sa kasong kidnapping. Kasalukuyan siya nakapiit sa Ilocos Norte Provincial Jail. Pwede po siyang makulong ng panghabang buhay po, reclusion perpetua. Sa PNP part naman po ng PNP is case closed na po ito and consider as solved since arrested po natin yung suspect. Sinubukan namin makapanayam ang suspect, ngunit hindi kami napaunlakan. Sa gabay ng kanyang inang si Sarah, nakausap ng investigador si Daniel. Kwento ng bata, inalok siya ni Giao Giao ng pera at bisikleta
para lang sumama siya sa binata. Pinilit po ako. Sabi niya kung gusto daw po magkapera o bike, bibili po. Nang? Pagkain, Tsaka? tinapay. Basta, huwag ka na maraming... Sige na, sige na. Tinuruan na rin daw siya ng suspect na mamalimos at magnakaw para mapambili ng pagkain. Ay, pasensya na boy ah. Wala eh. Ate, sige na po. Wala talaga. Ate. Wala talaga. Halika na! Pumunta po kami sa Baguio. Binenta niya po yung bike. 1,500 po. Pinambili po. Nang? Pagkain. Matinding takot ang nadama ni Daniel habang nasa kamay ng lalaking dumukot sa kanya. Tatakot po. Baka po iwanan ako ni Kuya Chow Chow po. Malaking dagok sa pamilya ni Sarah ang mawalay sa pinakamamahal na anak. Masasabi ko po sa kanya na pasensya ka na kung pinakulong kita. Pero mas maganda na sa kulungan ka para hindi ka naman merwisyo ng ibang tao. Mas makakain ka pa pag nasa kulungan ka. Kasi wala ka namang pamilya na para magpakain sa iyo. Nasabi ko, magbago na siya ng ugali mo. Labis na takot man ang naramdaman ni Sarah sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi na raw siya papayag na muli pang mawalay sa kanya si Daniel. Lahat ng kanyang ginagawa, so